Ang aswang ng Capiz. Sa isang malayong bayan sa Capiz, mayroong isang maliit na nayon na kilala bilang Barangay Balud. Ito ay matatagpuan sa gitna ng makukulimlim na kagubatan at malalim na ilog, kung saan ang mga kwento ng mga aswang ay hindi lamang alamat, ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong unang panahon, ang mga tao sa Barangay Balud ay madalas na nagkakatipon sa gabi upang magkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng apoy. Sa bawat pagtitipon, isa sa kanilang paboritong paksa ay ang mga kwento tungkol sa mga aswang, mga halimaw na may kakayahang magbago sa anyo, manghuli ng mga tao, at kumain ng laman ng kanilang biktima. Bagaman maraming mga kwento tungkol sa mga ito, isa ang pinakamakapangyarihan at kinatakutan, si Aling Delor, isang matandang babae na naninirahan sa labas ng bayan. Nang dumating si Aling Delor sa Barangay Balud, wala sa mga tao ang nakapansin sa kanya agad-agad. Siya ay isang payat na matanda na laging nakasuot ng itim na damit at nakatago sa loob ng isang maliit na bahay kubo sa tabi ng gubat. Hindi siya madalas lumabas, at kapag lumabas man, madalas siyang naglalakad ng tahimik sa gabi, parang isang anino na dumadaan sa dilim. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa barangay, mga hayop na biglang nawawala, mga bata na hindi umuwi sa takdang oras, at mga katawang natutuklasan na walang puso o bituka. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng takot sa mga tao, at mabilis silang nag-uusap-usap na si Aling Delor ang dahilan. Isang gabi, habang nagkakaroon ng pagtitipon sa bahay ni Mang Nestor, isang lokal na lider, sinabi ni Lola Remedios, isang matandang manghuhula, na si Aling Delor ay isang aswang. Ayon sa kanya, siya ay nakita niya na lumilipad gamit ang kanyang pamaypay na yari sa balahibo ng uwak, at ang kanyang mga mata ay sumisilip mula sa kisame ng kanyang bahay tuwing madilim-dilim. Dapat nating patayin siya, sabi ni Lola Remedios. Kung hindi, patuloy na matatakot ang ating mga kababayan. Nagpasya ang mga tao sa Barangay Balud na sundin si Lola Remedios. Pinili nilang patayin si Aling Delor sa susunod na gabing buwan. Nang dumating ang araw, inihanda nila ang kanilang mga sandata, mga bulo, kandila, at mga krus na yari sa kahoy. Sinabi ni Lola Remedios na ang mga aswang ay mahina sa liwanag at takot sa banal na bagay. Sa gabing yun, kabilugan ng buwan at ang langit ay maliwanag, pumasok ang mga tao sa gubat kasama ang kanilang mga sandata. Sila ay tahimik na naglalakad, hinahanap ang anumang galaw ni Aling Delor. Nang sila ay makarating sa bahay kubo, nakita nilang sarado ang mga bintana at walang anumang liwanag sa loob. Tingnan natin kung ano ang nasa loob, sabi ni Mang Nestor, na may hawak na lampara. Nang buksan nila ang pinto, napakagulat sila nang makita ang loob ng bahay, walang tao, pero puno ito ng mga buto at dugo. Mayroon ding isang malaking palayok sa gitna ng silid, at maaaring marinig ang mga maliliit na tunog mula sa loob nito. Ano ito? Tanong ni Mang Nestor, habang kinakalog ang palayok. Biglaang sumigaw si Lola Remedios, huwag mo itong buksan, ito ang kanyang pagkain. Nang marinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa likuran nila, mabilis silang humarap. Doon, nakita nila si Aling Delor, na may malalaki at matalim na mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay kulay pula. Nag-transform siya sa kanyang tunay na anyo, isang halimaw na may mga pakpak na yari sa uwak at mga kuko na parang kutsilyo. Bakit kayo nagpunta sa aking tahanan? Sigaw ni Aling Delor, na tila galit na galit. Sinagot siya ni Mang Nestor,
hindi ka na pwedeng patuloy na gawin ang iyong kasamaan, narito kami para ipagtanggol ang aming mga kababayan. Nagsimula ang labanan, ginamit ng mga tao ang kanilang mga kandila at krus upang protektahan ang kanilang sarili. Habang lumalaban sila, biglang sumulpot si Lola Remedios na may hawak na isang espesyal na balse na may lagay ng bawang at langis. Sinipa niya ito patungo kay Aling Delor, na bigla ang sumigaw ng napakasakit. Huwag mong gamitin ang bawang sa akin, sigaw ni Aling Delor, na mabilis na nagbago pabalik sa kanyang anyo bilang matanda. Sa huli, nasugatan si Aling Delor at tumakbo papalayo, hindi na siya nakita muli sa Barangay Balod. Ngunit, ayon sa mga kwento, naroon pa rin siya sa gubat, naghihintay ng tamang panahon upang bumalik. Hanggang ngayon, ang mga tao sa Barangay Balod ay patuloy na nag-iingat, hindi nila kinakalimutan ang aral na natutunan nila mula sa kanilang karanasan, ang kapangyarihan ng pagkakaisa at ang kahalagahan ng pagiging handa laban sa mga hindi mapapaliwanag na bagay. Ang kwento ni Aling Delor ay patuloy na kinukwento sa bawat henerasyon, bilang paalala na sa mundong puno ng misteryo, dapat tayong maging tapat sa ating kapwa at maging handa sa anumang hamon na darating sa atin. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.